Magkanong halaga ng iyong puri kung ang kapalit nito ay ang buhay ng taong pinakamamahal mo? Sa mundo ng pera at kapangyarihan, lahat daw ay may presyo, maging ang pag-ibig. Pwede ring ipatapon o irenta. Ngunit paano kung lalaking tinuring mong pinakamalaking pagkakamali ng iyong buhay ay siya ring kailangan mong lipatan, yakapin at mahalin kapalit ng 5 milyong piso? At paano kung sa gitna ng mga halik at gabi ng pagpapanggap, may 2 lihim na mabubuo, mga batang may taglay na pambihirang talino na nakatakdang magpabago sa kapalaran ng isang bilyonaryo? Handa ka na bang makinig sa isang kwentong puno ng lihim, sakripisyo at pag-ibig na babasag sa iyong puso bago ito muling bubuuin? Ihanda ang inyong mga sarili at i-play ang inyong mga headphones. Ito ang The Billionaire's Love for Rent. Isang gabi ng sakripisyo ang nagbago sa buong buhay ni Hannah. Upang mailigtas ang may sakit na kapatid, ibinenta niyang kanyang puri sa isang misteryosong lalaki. Akala niya tapos na ang lahat hanggang sa maging janitress siya sa Rodriguez Enterprises at makaharap ang CEO nitong si Charles Ethan Rodriguez, ang bilyonaryong naka-one-night stand niya. Upang makaiwas sa pagpapakasal sa iba, inalok siya ni Charles ng isang kasunduan, ang magpanggap na girlfriend, kapalit ng malaking halaga. Pumayag si Hannah, ngunit sa bawat halik at yakap sa likod ng mga nakasarang pinto, nahulog ang kanyang puso. Subalit para kay Charles, isa lamang siyang pansamantalang parausan habang hinihintay ang pagbabalik ng tunay nitong minamahal. Nang bumalik ang nakaraan at durugin ng katotohanan ang kanyang puso, nagpasya si Hannah na maglaho na parang bula. Dala ang pinakamalaking lihim, ang kambal sa kanyang sinapupunan. 5 taon nang lumipas, 2 batang henyo na kamukhang kamukha ng bilyonaryong lumalaki sa piling ni Hannah. Paano niya maitatagong mga ito kapag nahanap siya ng lalaking dating walang pagtingin sa kanya? Ngunit ngayon ay handang ibigay ang lahat, maibalik lamang siya. Nangangatog ang mga kamay ni Hannah habang mahigpit na nakahawak sa basang hawakan ng kanyang mop. Nakatitig siya sa makintab na Italian tiles ng executive floor ng Rodriguez Enterprises. Subalit ang kanyang isip ay patuloy na bumabalik sa madilim at malamig na silid ng isang luxury hotel 5 buwan nang nakakalipas. Bawat kuskos ng basahan sa sahig ay tila nagpapaalala sa kanya ng pinakamabigat na desisyong ginawa niya sa buong buhay niya. Gawa ng matinding pangangailangan para sa napakamahal na operasyon ng kanyang nakababatang kapatid na si Maymay. Nagawa niya ang isang bagay na kailanman ay hindi niya inakalang magagawa. Ibentang sariling puri sa isang hindi kilalang lalaki. Nakuha niyang perang pangbayad sa ospital. Matagumpay na naoperahan si Maymay, ngunit kapalit noon ay ang habang buhay na marka ng gabi na yon sa kanyang konsensya. Upang maipagpatuloy ang paggastos sa maintenance ng gamot ng kapatid, namasukan siya bilang janitress sa pinakamalaking kumpanya sa kanilang bayan. Payak ang buhay, ngunit nagpursige siya araw-araw para sa pamilya. Hannah, pakibilisan naman dyan sa hallway. Lalabas na si Sir Charles mula sa bedroom. Dapat malinis na yan. Sigaw ng kanyang supervisor na si Aling Nena habang nagmamadaling nag-aayos ng mga gamit. Opo, Aling Nena, matatapos na po. Mabilis na tugon ni Hannah habang pinabibilis ang pagpupuna sa sahig. Ngunit bago pa man niya maidokdok ang mop sa timba para pumigil sa tabi, umalingaw-ngaw ang tunog ng pagbuka ng malalaking double doors ng boardroom. Inuluwa noon ang isang lalaking napakalakas ng karisma na tila tumitigil ang ikot ng buong mundo sa bawat takbang nito. Suot nito ang isang impeccably tailored navy blue suit na lalo nagpapalitaw sa malapad nitong balikat at matipunong katawan. Taglay nito ang matangis na mga mata, matangos na ilong
at panganatila perpektong inukit na isang dalubhasang manlilikha. Napatigil si Hana. Para siyang naputulan ng hininga at biglang tumigil sa pagtibok ang kanyang puso. Ang lalaking yun, si Charles Ethan Rodriguez, ang kinatatakutang bilyonaryong CEO ng kumpanya, ay ang mismong lalaking nakasama niya sa hotel 5 buwan nang nakakaraan. Naramdaman ni Charles ang titig na nakatutok sa kanya. Dahan-dahan tong lumingon at diretso na nagtagpo ang kanilang mga mata. Nanlaki ang matitinding mata ng bilyonaryo at biglang napatigil sa paglalakad sa gitna ng kanyang mga executive at bodyguard. May kumislap na matinding pagkilala at gulat sa mga mata niya. "Makisuyo na muna. Iwan niyo na muna kami." Malamig ngunit may maring otoridad na utos ni Charles sa kanyang mga kasamang opisyal at kay Aling Nena. "Sir?" Nagtatakang tanong ng sekretarya. Ngunit isang mabilis na kumpas lang ng kamay ni Charles ay mabilis na nagsipag-alisan ang lahat. Kabilang si Aling Nena na nagtataka na nakatingin kay Hana. Nang silang dalawa na lamang ang naiwan, sa malawak at tahimik na pasilyo, dahan-dahan na lumapit si Charles kay Hana. Ang mabangong amoy ng mamahaling wood at citrus perfume nito ay agad na lumaganap sa hangin, dahilan upang manginig ang mga tuhod ng dalaga at halos maibagsak ang hawak na mop. "Ikaw," mababang bulong ni Charles habang ang kanyang mga mata ay masusing sinusuri ang bawat anggulo ng mukha ni Hana. Ang babae mula sa hotel. "Sir, pasensya na po. Magtatrabaho na po ako." Utal at halos walang boses na sabi ni Hana habang subok na yumuko at nagwasiwas ng mop para makaiwas. Subalit, mabilis nang makbang si Charles at hinawakan ng kanyang pulso. Ang init ng palad nito ay agad na nagdulot ng kuryente sa buong katawan ng dalaga. "Huwag kang magmalinis sa harap ko. Mag-usap tayo sa office ko. Ngayon din." Seryoso at walang pasubaling saad ng binata habang hindi binitawan ng kanyang kamay. Habang hihilahin siya ni Charles patungo sa pribadong opisina nito, halos hindi makahinga si Hana sa bilis ng tibok ng kanyang puso. Nang makapasok sila, mabilis na sinarat ni lock ng bilyonaryong double doors ng napakalawak at napakarangyang silid. Nakalatag sa sahig ang makapal na kulay abo na carpet at sa likod ng malaking mahogany desk ay ang panoramic view ng buong lungsod. Pinakawalan ni Charles ang pulso ni Hana, ngunit nanatili itong nakatayo, ilang hakbang lamang ang distansya mula sa dalaga. Nakasandal ang bilyonaryo sa gilid ng kanyang desk. Nakakrus ang matitipunong braso habang nakatitig sa kanya, gamit ang mga mata na tila gustong basahin ang bawat lihim na tinitimpi ng kanyang kaluluwa. "Inalam ko ang background mo ng gabi na yun matapos mong umalis," panimula ni Charles. Ang mababang boses nito ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. "Ngunit naging mabilis ang pagkawala mo bago pa man ako magising sa hotel room. Hindi ko inakala na dito lang pala kita makikita bilang janitress sa mismong kumpanya ko." Pumikit ng mariin si Hana, pilit na pinatitibay ang sarili. "Ginoong Rodriguez, kailangan ko po ng trabaho para sa pamilya ko. Kung magre-resign man ako dahil nakikita niyo ako, pakiusap ho, ibigay niyo lang ang sweldo ko ngayong cut-off." "Sino nagsabi sa'yo na gusto ko kitang mag-resign?" Puto ni Charles sa kanyang sinasabi. Bahagyang kumunot ang noo ng binata habang tinititigan ang nanginginig na mga labi ng dalaga. "May mas malaking problema ako, Hana. At sa tingin ko, ikaw ang perpektong solusyon." Napakunot noo si Hana at napatingin sa lalaki. "Ano pong ibig niyong sabihin, sir?" Tumayo ng tuwid si Charles at pumasok ang 2 kamay sa bulsa ng kanyang slacks. "Pilit akong pinapakasal ng pamilya ko sa isang babae mula sa kilalang angkan ng mga negosyante. Isang kasal na puro interes at pera ang dahilan. Ayaw ko sa kanya at ayaw kong pakialaman ng pamilya kong personal kong buhay. Kailangan ko na magpapanggap na kasintahan ko upang mag-back off sila." Hindi kaagad nakapagsalita si Hana, na natili siyang nakatitig sa gwapong mukha ng kanyang boss. At bakit niyo po ito sinasabi sa akin?"
Gusto ko na magpanggap ka bilang girlfriend ko. Diretso at walang kakurap-kurap na sagot ni Charles. Bibigyan kita ng 5 milyong piso para sa 3 buwang pagpapanggap. Pagkatapos ng 3 buwan, i-announce natin ang atin umanong paghihiwalay at malaya ka na sa akin, taglay ang perang yun. Nalaglag ang panga ni Hana. 5 milyong piso. Ang halagang yon ay hindi lamang sapat para sa gamot ni Maymay. Sapat na yon upang makabili sila ng sariling bahay, makapagpatayo ng maliit na negosyo at hindi na kailanman mag-aalala sa pang-araw-araw na pagkain. Ngunit kapalit noon ay ang pagpasok sa isang napakadelikadong laro kasamang isang makapangyarihang lalaki. Bakit ako? Tanong ni Hana, halatang pagdududa sa boses. Maraming magagandang babae sa mataas na lipunan na mas bagay sa estado niyo, Sir Charles. Janitress lang ako. Isang munting ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Charles. Isang ngiting nakakasilaw, ngunit puno ng misteryo. Unang-una, wala kang interes sa estado ko sa buhay o sa pera ng kumpanya ko. At alam kong kailangan mo ng pera para sa kapatid mo. Malamig at praktikal na wika ni Charles habang dahan-dahan na lumalapit sa kanya. Pangalawa, nakasama na kita. Hindi na natin kailangan magpanggap na may pisikal na atraksyon tayo sa isa't isa sa harap ng media o ng pamilya ko dahil alam ko na may chemistry tayo. Uminit ang buong mukha at mga pisngi ni Hana sa huling sinabi ng binata. Naaalala niyang bawat halik at haplos nito sa madilim na silid ng hotel. 5 buwan na ang nakakaraan. Bahagya siyang naaakit sa kakasigan nito, ngunit pilit niyang pinapaalala sa sarili na magkaiba ang mundo nila. May mga patakaran, dagdag ni Charles habang nakatitig sa mga mata ng dalaga. Kakailanganin mong lumipat sa penthouse ko simula bukas para maging kapanipaniwalang lahat. Tuturuan ka ng mga stylist ko kung paano kumilos at magsuot ng damit ng isang mamahaling babae. Walang makakaalam na ito ay isang kontrata lamang. Huminga ng malalim si Hana. Tinitigan niya ang lalaking nasa harap niya. Nakikita niya ang determinasyon sa mga mata nito. Iniisip niya si Maymay, ang kanilang hinaharap at ang buhay na pwede niyang ibigay sa kapatid gamit ang 5 milyon. Pumapayag ako, maikling tugon ni Hana matapos ang ilang minutong pagtatalo ng kanyang isip at damdamin. Lumapad ang ngiti ni Charles, isang ngiting nakakapagpabilis ang tibok ng puso ni Hana. Mabuti, maganda ka na, lilipat ka sa penthouse ko bukas na bukas din. Doon, opisyal na nagsimulang isang kasunduan. Isang laro kung saan hindi pa alam ni Hanang nakataya ang buo niyang puso. Isang linggo na ang mabilis na lumipas. Simula na mag-impake si Hana at lumipat sa napakalaki at napaka-luxurious na penthouse ni Charles. Tila pumasok siya sa isang kakaibang mundo. Ang dating simpleng dalaga na nakasanayan ng kupas na t-shirt at maong ay napapalibutan na ngayon ng mga kilalang stylist, mamahaling alahas at mga couture na gamit na binili ng bilyonaryo para sa kanya. Sa harap ng pampublikong lipunan at mga flash ng kamera ng media, napakahusay ng kanilang pagpapanggap. Si Charles ay nagmumukhang isang napakagalang na kasintahan. Laging nakahawak sa kanyang baywang, mahigpit ang gumagabay sa bawat lakad niya at nagiiwan ng malambing na halik sa kanyang noo o pisngi habang pinagmamasdan sila ng lipunan. Ngunit sa tuwing magsasara ang napakakapal na pinto ng penthouse at may iwan silang dalawa lamang sa gitna ng katahimikan, nag-iiba ang lahat. Sa kabila ng mga nakasulat na patakaran sa kanilang kontrata, napaka-irresistible ng atraksyon sa pagitan nila. May mga gabi na nagiging masyadong marahuyo at mainit ang atmosphere sa loob ng penthouse. Sa ilalim ng malamig na aircon at madilim na ilaw ng silid, muling nagpapadala ang dalawa sa tawag ng laman. Sa mga bisig ni Charles, nararamdaman ni Hana ang isang uri ng init at seguridad na akala niya'y pag-ibig. Sa bawat nag-aalab na halik at haplos ng binata sa kanyang balat, unti-unting nahuhulog ang puso ni Hana. Hindi na lang ito basta pagpapanggap para sa kanya. Minahal niya na
Ang bilyonaryo, minahal niya ang pambihirang tawa nito kapag totoong masaya. Ang bahagyang pagkunot ng noo nito kapag masyadong seryoso sa trabaho at ang lihim na lambing nito sa gitna ng kadiliman. Isang gabi habang nakasandal ang ulo ni Hannah sa matipunong dibdib ni Charles, matapos ang isang matinding pagsasama, naglakas loob siya na magtanong. Tumatakbo ang kanyang mga daliri sa dibdib ng binata habang nakatitig sa panoramic view ng mga ilaw ng lungsod mula sa malaking bintana ng silid. Charles, pwede ba ako magtanong? Mahinang usal ni Hannah, halos ayaw sirain ang katahimikan. Ano yun? Sagot ni Charles habang pinupugpug ang mga daliri sa buhok ng dalaga. Bakit ayaw mo magpakasal sa babaeng napili ng pamilya mo? Bakit kailangan mo pang gumawa ng ganitong kasunduan at magbayad ng milyones para lang makaiwas? Biglang natigil ang paghaplos ng mga daliri ni Charles sa kanyang buhok. Natahimik ang buong silid at biglang huminog ang isang malamig at mabigat na hangin sa pagitan nilang dalawa. Dahan-dahan na bumangon si Charles mula sa kama. Kinuha nito ang kulay itim na silk bathrobe sa tabi at sinuot yon bago tumayo at lumapit sa malalaking bintana na nakatalikod sa kanya. Dahil may iba akong hinihintay. Malamig at walang kaabog-abog na sagot ni Charles. Hindi ito nakatingin kay Hannah. Si Natasha. Umalis siya papuntang Europe. 3 taon nang nakakaraan para sa kanyang karera bilang international model. Nangako siya na babalik kapag natapos ang kontrata niya. Siya lang ang babaeng nakikita ko na makakasama ko habang buhay. Siya lang ang mamahalin ko. Para bang isang napakatulis na kutsilyong sumaksak ng paulit-ulit sa dibdib ni Hannah. Napatitig siya sa matipunong likod ng lalaki habang pilit na pinipigilan ang biglang pag-init ng kanyang mga mata. Ako? Halos walang boses na tanong ni Hannah. Basag na basag ang boses habang pinipigilan ang pagtulo ng luha. Ano ko sa'yo, Charles? Lumingon si Charles sa kanya. Walang anumang emosyon ang makikita sa mga mata ng bilyonaryo. Malamig, malayo, tila walang pakiramdam. Alam mong kasunduan natin, simulat sa pulahan na. Malamig at seryosong wika nito. Binabayaran kita para sa trabahong ito. Kaya pakiusap lang, huwag mong kalilimutan ang lugar mo sa buhay ko. Ang bawat salita ni Charles ay parang laso na pumatay sa anumang natitirang pag-asa sa puso ni Hannah. Napayuko siya at mahigpit na hinawakan ng kumot. Habang tahimik na, pumapatak ang masaganang luha sa kanyang mga pisngi. Ang mga salitang yun ni Charles ay parang matalim na basag na bubog na tuluyang dumurog sa puso ni Hannah. Sa mga sumunod na araw, pilit niyang sinusuksok sa kanyang isip ang katotohanan. Isa lamang siyang parausan, isang pansamantalang pampalipas oras at kasangkapan habang hinihintay ng milyonaryo ang tunay na reyna ng buhay nito. Dumoble ang distansyang nilagay niya sa pagitan nilang dalawa tuwing wala silang harap sa media. Ngunit hindi doon nagtapos ang pagsubok sa kanya ng tadhana. Nagsimulang makaramdam si Hannah ng kakaibang pananamlay. Sa tuwing magigising siya sa madaling araw, umaakyat ang matinding pagduwal sa kanyang lalamunan. Mabilis siyang napapagod at maging ang amoy ng paborito nitong kape ay nagdudulot sa kanya ng matinding pagkahilo. Sa tulong ng isang matalik na kaibigan na lihim niyang tinawagan, bumili siya ng 3 brand ng pregnancy test. Nang gabing wala si Charles dahil sa isang late night business meeting, nanginginig ang mga kamay ni Hannah habang hinihintay ang resulta sa loob ng banyo. Isang linya at mabilis na nasundan ng isa pa, 2 pulang linya. Sa 3 test kits, pare-pareho ang lumabas na resulta. Upang makasiguro at walang makakaalam sa ospital ng Rodriguez Enterprises, lihim na nagtungo si Hannah sa isang maliit at pribadong klinika sa labas ng lungsod. Ang resulta ng kanyang ultrasound ay lalong nagpagimbal sa kanyang buong pagkatao. Congratulations, Miss Flores! Normal at malakas ang tibok ng puso ng iyong mga anak. Yes, twins ang dinadala mo.
Nakangiting pahayag ng doktora habang tinuturo ang dalawang maliliit na imahe sa monitor. Buntis siya sa kambal ni Charles. Habang nakatitig sa itim at puting larawan ng ultrasound, nagunahan sa pagtulo ang mga luha sa mga mata ni Hana. May halong takot, ngunit mas nangingibabaw ang labis na pagmamahal para sa mga sanggol sa kanyang sinapupunan. Nagpasya si Hana, sabihin man ni Charles na isa lamang itong pagkakamali o bayaran man siya nito upang ipalaglag ang mga bata. Kailangan niyang sabihin ang totoo. Karapatan ng mga bata na malaman ng ama ang kanilang pag-iral at karapatan din ni Charles na malaman ang tungkol sa mga ito. Araw ng Sabado, maagang umuwi si Hana sa penthouse mula sa klinika. Dala niyang envelope na naglalaman ng ultrasound report. Mariin niyang hawak yon sa kanyang dibdib habang umaakyat sa executive elevator. Ngunit nang makalapit siya sa pinto ng master suite sa penthouse, narinig niyang masayang tawanan mula sa loob. Hindi lang boses ni Charles ang naroroon. May kasama ito na isang babae. Bahagyang nakaawang ang pinto, lumingon si Hana at sumilip sa maliit na puwang. Isang matangkad, napakaganda at eleganteng babae na nakasuot ng designer dress. Ang nakalupyo ang mga braso sa leeg ni Charles. Katatapos lang nitong halikan ang bilyonaryo sa mga labi at si Charles naman ay nakahawak sa bewang ng babae habang nakangiti. Isang ngiti na kailanman ay hindi pa naipakita ni Charles kay Hana. Bumalik na ako, Charles. Malambing na wika ng babae. Si Natasha. Natapos ng kontrata ko sa Europe. Ayaw ko na magpalipas pa ng panahon. Handa na ako na magpakasal sa iyo. Hinaplos ni Charles ang mukha ni Natasha. Puno ng pagmamahal ang mga mata. Salamat sa pagbabalik, Natasha. Aayusin ko ng pagpapaalis sa janitress na binabayaran ko para magpanggap. Hihintayin kong tamang oras para ipakilala ka ulit sa media. Hindi na kayang pakinggan ni Hana ang mga kasunod na salita. Para siyang pinagsakluban ng langit at lupa. Napanatag ang kanyang loob sa isang masakit na realization. Walang lugar ang kanyang mga anak sa buhay ng lalaking ito. Napaatras si Hana habang mabilis na pumapatak ang masaganang luha sa kanyang mga pisngi. Mahigpit niyang niyakap ang kanyang tiyan. Hindi ko hayaan na lumaki ang mga anak ko na itinuturing na istorbo o bunga lamang na isang kasunduan. Bulong ni Hana sa sarili sa gitna ng kanyang pagtangis. Nang gabing iyon, habang nasa isang pambihira at mamahaling restaurant si Charles kasama si Natasha upang ipagdiwang ang pagbabalik ng dalaga, mabilis na kumilos si Hana sa loob ng penthouse. Nangangatog ang kanyang mga kamay habang binubuksan ng malaking walk-in closet. Tinitigan niyang mga mamahaling damit, sapatos at kumikinang na mga alahas na binili ni Charles para sa kanya. Wala siyang kinuha ni isa sa mga yon. Nilabas niya ang kanyang lumang duffel bag at sinilid lamang doon ang kanyang mga lumang damit at dinala niya noong unang araw na lumipat siya. Ang tanging pera lamang na itinabi niya ay ang kalahati ng paunang bayad ni Charles na ginamit niya sa maintenance na gamot ng kapatid at ang sapat na panggastos para sa kanyang panganganak. Ayaw niya na may maisumbat pa sa kanyang bilyonaryo. Bago tuluyang lumabas ng pintuan, nag-iwan siya ng isang maikling sulat sa ibabaw ng malaking mahogany desk sa gitna ng sala. Charles, salamat sa tulong mo sa pamilya ko at sa pagpapagamot kay Maymay. Natapos ng tungkulin ko, bumalik ng tunay mong minamahal kaya hindi mo na ako kailangan pang magpanggap. Huwag mo na akong hahanapin pa. Malaya ka na, Hana. Nang makauwi si Charles, madaling araw na, medyo nakainom ito, ngunit buo pa rin ang isip. Pumasok siya sa penthouse na inasahang makikita si Hana na naghihintay sa kanya sa sala o kaya ay natutulog sa silid. Ngunit, sinalubong siya ng isang nakakatulig na katahimikan. Hana? Tawag ni Charles habang tinatanggal ang kanyang necktie. Walang sumagot. Pumasok siya sa silid, ngunit malinis at walang tao sa malaking kama. Nang buksan niya ang closet, nakahilera pa rin ang lahat ng mamahaling gamit na binili niya para sa dalaga. Ngunit wala nang lumang duffel bag nito. Doon napansin ni Charles ang sulat sa mesa. Mabilis niyang kinuha iyon at binasa.
Sa bawat salitang nababasa ng bilyonaryo, naramdaman niya ang isang biglaang paninikip sa kanyang dibdib. Isang uri ng matinding takot at sakit na kailanman ay hindi pa niya nararanasan sa buong buhay niya. Hindi to maaari! Sigaw ni Charles at maras na pinukpok ang kanyang kamao sa pader. Dapat ay matuwa siya. Wala nang sagabal sa kanila ni Natasha. Wala nang janitress na binabayaran niya. Ngunit bakit pakiramdam niya ay winasak at tinakawan ng kanyang buong pagkatao? Bakit pakiramdam niya ay kasama naglaho ni Hana ang hininga at kaluluwa niya? Agad niyang tinawagan ng kanyang chief of security. Hanapin niyo si Hana Flores. I-lockdown niyo ang lahat ng airport, bus terminal at seaport. Hanapin niyo siya ngayon din. Ngunit sadyang mabilis at matalinong pagtakas ni Hana. Nagpalit agad ito ng SIM card, pinutol ang lahat ng ugnayan sa mga lumang kakilala at lihim na lumipat sa isang malayong probinsya sa Bicol kasamang kanyang kapatid na si Maymay upang doon magsimula ng bagong buhay. Ilang buwan ang mabilis na lumipas. Pilit na ipinagpatuloy ni Charles ang kanyang buhay at ang pakikipagbalikan kay Natasha. Ngunit napansin ng lahat ng kanyang mga tauhan at pamilya ang marahas na pagbabago sa bilyonaryo. Naging napakasungit nito, mainitin ang ulo at laging malayo ang tingin. Isang gabi, habang nakatitig si Charles kay Natasha, habang naghahapunan sila sa isang mamahaling restaurant, napagtanto niya ang pinakamalaking katotohanan sa kanyang buhay. Wala siyang maramdaman para sa dalaga. Sa tuwing pumipikit siya, hindi si Natasha ang nakikita niya, kundi ang mga ngiti, ang init ng haplos at ang mga matang puno ng pagmamahal ni Hana. Huli na nang ma-realize ng bilyonaryo na matagal na siyang hulog sa janitress na pinalayas niya. At ang totoong minamahal ng kanyang puso ay ang babaeng naglahong parang bula. 5 taon ang mabilis na lumipas sa isang tahimik at simpleng bayan sa Bicol. Malayo sa ingay at gulo ng Maynila, namumuhay ng payapa si Hana kasamang kanyang 25 taong na gulang na kambal na lalaki. Sina Ethan at Charles Jr. o mas kilala sa tawag na Tantan at CJ. Sa tulong ng naiwang pera at ng kanyang pagsusumikap, nakapagpatayo si Hana ng isang maliit ngunit maunlad na bakery. Kasama rin niyang kapatid na si Maymay, naganap ng magaling at nakapagtapos na sa pag-aaral. Gayunpaman, sa kabila ng maayos na buhay, araw-araw na nakikipaglaban si Hana sa isang matinding takot, ang maibunyag ang lihim tungkol sa ama ng kanyang mga anak. Lalong nagiging mahirap ang pagtatago dahil sa 2 dahilan. Una, ang itsura ng kambal ay tila ginupit na larawan ng kanilang ama. Ang matangos na ilong, ang kulay at hugis ng mga mata at kahit ang kakaibang paraan ng pagtaas ng kanang kilay tuwing nag-iisip ay perpektong nakuha kay Charles Ethan Rodriguez. Bawat titik ni Hana sa kanyang mga anak ay nagpapaalala sa lalaking pilit niyang tinalikuran. Pangalawa at ang pinakamalaking hamon, ang kambal ay mga certified genius. Sa edad na 5 taon, habang ang ibang bata nag-aaral pa lamang mag-alphabet at magkulay, sina Tantan at CJ ay nakakapag-solve na ng mga complex algebra equations. Nakakatapos magbasa ng makakapal na encyclopedia at nakakapag-code ng mga simpleng computer programs. Ang kanilang pambihirang katalinuhan ay madalas na nakakatawag ng pansin at paghanga sa buong kapitbahayan at sa kanilang paaralan. Isang hapon sa loob ng kanilang bahay, habang nag-aayos si Hana ng mga bagong hornong tinapay, napansin niya na nakatitig ang 2 bata sa screen ng lumang laptop ni Maymay. Mama, bakit po ayaw niyo kaming isali sa National Science and Math Olympiad sa Maynila? Tanong ni CJ habang mabilis na tumatakbo ang kanyang malilit na daliri sa keyboard. Madali lang naman po yung mga tanong doon. Kayang-kaya po namin ni Tanta na makuha ang grand prize. Lumapit si Hana at dahan-dahang hinaplos ang buhok ng 2 anak. Kumurot ang kaba sa kanyang dibdib. Mga anak, ayaw ni Mama na masyado kayong mapagod at ma-stress sa mga ganyang paligsahan. Mahinaong paliwanag ni Hana. Maganda at masaya na ang buhay natin.
Dito sa probinsya, hindi ba? Pero mama, masaya po mag-solve ng logic puzzles. Hirit naman ni Tantan habang nakatingin sa kanya gamit ang mga matang hawig na hawig kay Charles. Ang totoo, labis ang takot ni Hana. Alam niyang kapag pumunta ang kambal sa Maynila at lumabas sa balita ang kanilang mukha at pambihirang katalinuhan, hindi magtatagal at makikita sila ng pamilyang Rodriguez. Ngunit hindi sapat ang pag-iingat ng isang ina laban sa tadhana. Nang hindi nalalaman ni Hana, lihim na nagtungong kambal sa pampublikong silidaklatan ng bayan kasamang kanilang tita Maymay. Gamit ang computer doon, isinali ng 2 batang kanilang sarili sa isang kilalang online Asian Youth STEM competition. Dahil sa kanilang pambihirang bilis at talino, tinanghalang 5 taong gulang na kambal bilang first place champions sa buong Asia na tinalo maging ang mga matatandang student mula sa iba't ibang bansa. Kinaumagahan, tuluyang sumabog ang balita. Ang kwento tungkol sa 5-year-old genius twins from Bicol ay mabilis na nag-viral sa social media at naging pangunahing balita sa pambansang telebisyon. Kasama sa mga balita ang malilinaw at matatayog na litrato ni Tantan at CJ, mga mukhang walang pag-aalinlangang kaparehong-kapareho ng isa sa pinakamakapangyarihan at pinakasikat na bilyonaryo sa buong bansa. Nakatitig si Charles sa maliit na screen ng kanyang iPad habang nakaupo sa loob ng kanyang executive office. Nag-iisa siya habang ang mga dokumento kailangan niyang pirmahan ay nakatambak pa rin sa kanyang mesa. Wala na siyang interes sa negosyo simula nang mawala si Hana. Habang nag-scroll sa isang pambansang news portal, biglang humintong kanyang paningin sa isang kumakalat na balita. 5-year-old genius twins from Bicol win international math competition. Bahagyang kumunot ang kanyang noo. Ngunit nang-i-click niya ang article at lumabas ang malinaw na larawan ng 2 batang lalaki. Halos maibagsak ng bilyonaryo ang hawak na gadget. Nanginig ang mga kamay ni Charles. Ang hugis ng panga, ang matangos na ilong at ang paraan ng pagtingin ng 2 bata sa kamera. Iyon ang mismong mukha niya nung bata pa siya. At nang basahin niya ang huling bahagi ng artikulo kung saan nakasadang pangalan ng ina ng kambal, Hana Flores. Napatayo si Charles mula sa kanyang survival chair. Umapaw ang matinding kaba, gulat at walang kapantay na pananabik sa kanyang dibdib. Ihanda ang private helicopter! Sigaw ni Charles sa kanyang intercom habang mabilis na sinusuot ang kanyang coat. Nanginginig ang kanyang boses. Pupunta tayo sa Bicol, ngayon din! Samantalang sa loob ng simpleng bahay ni Hana sa Bicol, balis at hindi mapakali ang dalaga habang pinapagalitan ang 2 bata sa sala. Bakit niyo ginawa yun? Tantan, CJ! Umiyak na sabi ni Hana habang nakatitig sa 2. Hindi ba? Sabi ni Mama sa inyo na ayaw ko na nagpapa-interview o nagpapakita kayo sa media. Bakit hindi kayo nakikinig? Yumuko si Tantan at dahan-dahang hinawakan ng kamay ng kanyang ina. Sorry po, Mama. Nakita po kasi namin na laging napapagod kayo sa bakery. Gusto lang po namin ni CJ na makuha yung cash prize para pambili ng bagong gamit nyo at hindi na kayo kailangan magtrabaho ng gusto. At saka, Mama, dagdag ni CJ habang inaayos ang kanyang salamin. Gusto po namin na ipagmalaki nyo kami. Nawalan ng lakas si Hana. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang mga anak habang patuloy na dumudaloy ang kanyang mga luha. Hindi niya kayang magalit sa labis na pagmamahal ng kanyang mga anak. Ngunit pilit siyang kinakain ng takot para sa kanilang hinaharap. Bago pa man makapagsalita ulit si Hana, isang malakas na tunog ng makina ng sasakyan ang umalingaw-ngaw sa labas ng kanilang bakuran. Isang marangyang itim na SUV ang huminto sa harap ng kanilang maliit na gate. Bumukas ang pinto at lumabas mula doon si Charles Ethan Rodriguez. Napatigil ang mundo ni Hana. Para siyang naputulan ng hininga at naging bato sa kanyang kinalalagyan. Lumabas si Charles mula sa bakuran at dahan-dahang naglakad patungo sa pinto ng kanilang bahay. Pumayat ito ng kaunti kumpara nung huli silang magkita 5 taon ang nakakaraan. Ngunit mas lalong tumindi ang aura ng kapangyarihan at pangungulila sa mga mata nito.
Nang makapasok si Charles at makitang dalawang bata na nakatayo sa tabi ni Hannah, napatigil ang bilyonaryo. Napatitig ito sa kambal at sa unang pagkakataon matapos ang 5 taon, pumatak ang masaganang luha sa mga mata ng kinatatakutang CEO. Hannah, bulong ni Charles na basag ang boses. Sila ba? Mga anak ko ba sila? Agad na humarang si Hannah sa harap ni Tantan at CJ. Pinoprotektahan ng mga to gamit ang sariling katawan. Wala kang anak dito, Charles. Mali ang pinuntahan mo. Pakiusap, umalis ka na! Ngunit hindi natinag si Charles. Dahan-dahan tang lumapit sa kanila at sa gitna ng pagkagulat ni Hannah, mabilis na lumuhod ang makapangyarihang bilyonaryo sa kanyang harap. Isang bagay na kailanman ay hindi nakalang magagawa ng isang Rodriguez. Patawarin mo ko, Hannah. Pakiusap, patawarin mo ako. Pagmamakaawa ni Charles habang nakatingala sa kanya. Puno ng sakit at pagsisisi ang boses. 5 taon na akong nabuhay sa impyerno nang wala ka. Huwag mo na akong itakwil ulit. Pakiusap. Nanginginig ang mga labi ni Hannah habang nakatitig sa nakaluhod na bilyonaryo. Ang lalaking dating kinatatakutan at ginagalang ng buong mundo ng negosyo ay narito ngayon sa sahig ng kanyang simpleng bahay sa Bicol, nakatingala at lumuluha sa kanyang harap. Sa tabi ni Hannah, tahimik na nakatitig ang kambal, walang bakas ng takot sa kanilang mga mata. Sa halip, purong katalinuhan at pagsusuri ang makikita sa mga mata ng 2 bata. Inayos ni CJ ang kanyang salamin at sinusuri si Charles mula ulo hanggang paa. Mama, siya po bang daddy namin na nasa lakit niyo? Tanong ni CJ sa malamig ngunit malinaw na boses. Based on facial structure, bone density, and eye color symmetry, may 99.9% biological probability match. Bahagyang napatawa si Charles sa gitna ng kanyang pagluha sa narinig mula sa sariling anak bago muling tumitig ng diretsyo sa mga mata ni Hannah. Hannah, nung gabi na umalis ka, 5 taon nang nakakaraan, doon ko nalaman kung gaano ako kabuang. Pag-amin ni Charles, puno ng emosyon at katapatan ang boses. Hindi ako nakikipagkalakalan kay Natasha. Hiwalay na kami bago pa man matapos ang linggong yun. Ikaw lang ang hinahanap ng puso ko araw-araw. Hannah, hindi kita ginamit. Natakot lang akong aminin sa sarili ko na nahulog na ako sa iyo ng husto dahil ayaw kong maging mahina. Huminga ng malalim si Charles at hinawakan ang nangangatog na mga kamay ni Hannah. Nang makita kong balita tungkol sa kambal, naintindihan ko ng lahat. Naiintindihan ko kung bakit ka umalis. Patuloy ng binata. Pakiusap, Hannah. Bigyan mo ko ng pagkakataon na maging ama kay Tantan at CJ. At higit sa lahat, bigyan mo ko ng pagkakataon na maging totoong lalaki para sa'yo. Nakita ni Hannah ang lalim ng katapatan at matinding pagmamahal sa mga mata ni Charles. Ang pagmamahal na matagal niyang pinagdasal noong mga panahong kasama pa siya nito sa penthouse. Nawalang lahat ng galit at takot sa kanyang puso. Lumapit si Tantan at humawak sa balikat ni Charles. Daddy, kapag pinaluha mo pa ulit si Mama, gagamitin namin ni CJ ang IQ namin para ihak ang kumpanya mo at gawin kang bankrupt sa loob ng 5 minuto. Natawa ng malakas si Charles, natutuwa sa tapang at talino ng anak. Mabilis niyang niyakap ng mahigpit ang 2 bata bago dahan-dahan na tumayo at humarap kay Hannah. Kinuha ni Charles mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na velvet box. Sinuot niya sa daliri ni Hannah ang isang napakagandang diamond ring. Ang singsing na 5 taon niya nang dinadala saan man siya magpunta. Hindi na ito kasunduan, Hannah. At kailanman, hindi na kita babayaran. Seryosong wika ni Charles habang nakatitig sa dalaga. Dahil ibinibigay ko na ang buo ang buhay ko, ang puso ko at ang lahat na meron ako sa'yo. Mahalin mo lang ako ulit. Pumatak ang luha ng ganap na kaligayahan sa mga mata ni Hannah. Tumango siya at siniksik ang sarili sa mainit at ligtas na yakap ng lalaking matagal niya nang minamahal. Pagkalipas ng 6 na buwan, ginanap ang pinakagrandyoso at pinakamasayang kasal sa buong bansa. Hindi na bilang isang tinatagong kasintahan o binabayarang partner,
kung hindi bilang tunay at nag-iisang reyna ng buhay ni Charles Ethan Rodriguez. Kasamang kanilang dalawang henyong anak na nagbigay ng ganap na liwanag at kapayapaan sa kanilang pamilya. 4 na taon ang mabilis na lumipas matapos ang kasal ni na Charles at Hannah. Sa malawak na bakuran ng rest house ng mga Rodriguez sa Tagaytay, naririnig ang malakas na tawanan at tingin ng pamilya. Ang dating tahimik at malamig na buhay ni Charles Ethan Rodriguez ay napalitan ng init, saya at walang kapantay na kaguluhan na hatid ng kanyang pamilya. Si Hannah na ngayon ay isa ng matagumpay na may-ari ng sarili niyang chain of artisanal bakeries sa buong bansa ay nakatayo sa veranda habang nakatingin sa kanyang mga mahal sa buhay. Hawak niya sa kanyang mga bisig ang kanilang 2 taong gulang na bunso, isang napakagandang batang babae na nagangalang Sofia na nakuha naman ang kanyang mga mata at ngiti. Sa hindi kalayuan sa damuhan, makikitang 9 na taong gulang na sina Tantan at CJ. Sa kabila ng kanilang pambihirang katalinuhan kung saan nag-aaral na sila ngayon sa isang advanced university program sa edad na 9, nanatili pa rin silang mga bata kapag kasamang kanilang pamilya. Daddy, mas mabilis ang trajectory ng bola kapag ginagamitan mo ng tamang angle at force bati sa physics. Seryosong paliwanag ni CJ habang hawak ang isang soccer ball. Natawa si Charles habang nakaluhod sa damuhan, suot ang simpleng t-shirt, maong, malayo sa dating kinatatakutang bilyonaryong CEO na laging nakasuot. Anak, sa soccer, kailangan din ng puso't diskarte, hindi lang puro mga formula sa utak. Pero daddy, 98.5% na tagumpay sa sports ay nakasalalay sa predictive analytics. Hirit naman ni Tantan habang nakatitig sa iPad nito kung saan nakaprogram ang kanilang laro. Hindi napigilan ni Charles na humagalpak ng tawa. Lumapit siya sa 2 anak at sabay na ginulo ang buhok ng mga ito bago sila ginawaran ng tigisang yakap. Kahit kailan talaga, wala akong panalo sa inyong 2. Nakangiting sabi ni Charles. Nang mapansin ng bilyonaryo ang kanyang asawa sa veranda, naglakad ito papalapit kay Hannah. Kinuha ni Charles si Sofia mula sa mga bisig ng dalaga at hinalikan ng munting pisngi ng bata bago'y binaba upang makipaglaro sa kanyang mga kuya sa damuhan. Lumapit si Charles sa likod ni Hannah at dahan-dahang pinupog ang kanyang mga braso sa bewang ng dalaga. Siniksik niyang kanyang muka sa leeg ng asawa at nag-iwan ng isang malambing na halik doon. Anong iniisip ng aking magandang reyna? Bulong ni Charles. Ang mababang boses ito'y puno ng lambing. Pumaling si Hannah at humarap sa asawa. Hinaplos niyang panga ng lalaki na matagal niya nang minamahal. Iniisip ko lang kung gaano kabilis ang panahon. Dati, janitress lang ako na nagdarasal na sana makaraos sa araw-araw. Ngayon, meron na akong perpektong pamilya, kasamang lalaking pinaluha ako ng gusto noon. Napangiti ng bahagya si Charles ngunit may kasamang matinding katapatan at pagsisisi sa kanyang mga mata. Patawarin mo ulit ako sa mga araw na pinaluha kita, Hannah. Ang gabi kung kailan kita nakilala at ang araw na pumayag kang magpanggap bilang girlfriend ko, ang 2 pinakamagandang desisyon na nangyari sa buhay ko. Kahit na binayaran mo lang ako noon? Biro ni Hannah habang nakatitig sa mga mata ng asawa. Umiling si Charles at tinawakan ng mahigpit ang kamay ni Hannah kung saan kumikinang ang kanilang wedding ring. Nagsimula man ang lahat sa isang kasunduan at bayad sa sakripisyo. Ang pagmamahal ko sa iyo ay walang katumbas na halaga. Binigay mo sa akin ang kambal, si Sofia at ang buhay na hindi mabibili ng anumang bilyon sa mundo. Seryoso at punong-puno ng pag-ibig na wika ng bilyonaryo. Iniyok-hayok ni Charles ang kanyang muka at dahan-dahang hinagka ng mga labi ni Hannah. Isang halik na naglalaman ng pangako ng walang katapusang pagmamahal, katapatan at kapayapaan. Sa ilalim ng maliwanag na kalangitan ng Tagaytay, kasabay ng tawanan ng kanilang 3 anak na naglalaro sa damuhan, napatunayan ni na Charles at Hannah na ang pag-ibig na nagsimula sa isang kasunduan ay naging pinakamatamis at pinakamatatag na totoong kwento ng kanilang buhay. Minsan, ang pinakamagagandang kwento ng buhay ay hindi nagsisimula sa mga perpektong plano,
kundi sa mga gitna ng matitinding sakripisyo at pagsubok. Mula sa isang gabi ng kawalan ng pag-asa at isang kasunduang nabuo lamang dahil sa pangangailangan, sino mag-aakala na sa kabila ng sakit, pagtatago at mga luhang pumatak ay may naghihintay palang isang matamis at permanenteng tahanan. Napatunayan ni Hannah at Charles na ang tunay na pag-ibig ay hindi mabibili ng salapi, hindi masusukat ng estado sa buhay at hindi may tatago ng panahon. Sa bawat luhang pumatak sa nakaraan ni Hannah at Charles, kapalit pala ay ang walang kapantay na kaligayahan kasamang kanilang mga anak. Sa huli, ang pag-ibig na dating inupahan lamang ng oras at pera ay naging isang walang katapusang pangako ng pagsasama. Maraming salamat sa pagsubaybay sa kwento ng kanilang pag-ibig, sakripisyo at pag-asa. Naway ipaalala sa atin ng kwentong ito na kahit gaano kagulo ang simula, ang pag-ibig na nakatadhana ay laging makakahanap ng daan pauwi hanggang sa muling kwento ng pag-ibig at buhay. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Paalam.